Good morning mga memshies! This is your memshi fell at magluluto for today's video. Alam niyo ba kung anong lulutuin ko ngayon? Eto nga, gugulatin ko kayo kasi ang lulutuin ko is kinigtot na karne ng baka. Okay, kinigtot means ginulat na karne ng baka. Okay, yan na nga. So, iniwalay ko yung taba ng baka at kailangan kong pag-iwalayin yung mantika niya. So yan. So kailangan lumabas yung mantika ng sariling taba ng baka. So yan nga. So ihalo. Gisa-gisa mo lang yan ng ganyan hanggang lumabas po yung katas. Yung mantika niya. Yung sariling mantika. At yan po ang gagamitin natin pang gisa. Alright. So yan. Hintayin lang po ng ganyan. At malalaman niyo lang dahil mag-golden brown na po yung taba na yan. Tapos, ihiwalay nyo po ulit. Yan. So, kung ano pa yung nakikita nyo sa video, hinihiwalay ko na po yung taba doon po sa mantika. So, pag nahiwalay nyo na po yan, pwede na kayong mag-start mag-gisa. Alright. So, ayan na nga. Okay, so ayan, natanggal ko na. So, magigisa na tayo ng bawang. So, yung bawang po, kailangan pong maging brown po yung kulay ng bawang bago niyo ilagay yung sibuyas. So, ayan. Gisa-gisa niyo lang mabuti yung bawang hanggang sa maging brown po siya raw. Alright. So, ayan na nga. Oh, wala akong masabi. So, ayan mga pamemshis, igisa-gisa hanggang maging brown po yung bawang. At kung brown na po, pwede na pong ilagay yung sibuyas. So, yung sibuyas naman po lutuin hanggang sa maging translucent po siya. Oh, di ba? Translucent. Oh, alam mo ba yan? Alright, go. Push. Tapos, ayan na nga yung sibuyas. Gisa mo lang yan ang mabuti. Hanggang sa maluto. Alright, so pwede na nang ilagay dyan yung luya. Yung luya ay pampawala po ng lansa ng baka. So, importante po yan sa kinigtot na baka. Okay? So, yan, pag-uluin, gisa-gisa ng mabuti na maghalo-halo po ang lahat ng ingredients. So, kung ganyan na, pwedeng-pwede na po yang ilagay yung baka. Hiniwa-hiwa ko po ng maliit. Yan po yung hiwa ng maliit na baka. Alright, maliit. Yung karne ng baka, okay. Yan po ang ganyang hiwa. Para hindi po siya... siguro mas madali po siyang lumambot pag maliit lang po siya. Alright, so yan. Lutuin lang po yan ng 2 to 3 minutes. Saglit lang po maluto kasi nga kaya po tinawag siyang kinigtot na baka dahil saglit lang po yan. Dahil kung tinagalan niyo po yung lutuin, magiging mahunat po yung karne ng baka. So nilagyan tinimplan ko na rin po dyan ng asin at paminta. Hinalo-halo ko lang po ng mabuti para kumalat po yung lasa ng lahat-lahat ng nilagay niyong ingredients po dyan. Okay, so ayan na nga. As I've said a while ago, alright, okay, go! Tapos ayan na nga ilalagay, isama ko na rin po yung taba na prelito ko kanina. So ayan na po yung may pinapaitan yung Ilocano. So, naglagay lang po ng konti kasi konti lang naman po yung niluto ko. Didissolve ko po yan sa water. Alright, water po. Yan, so pwede na pong ilagay yung pinapaitan powder na dinisolve ko po sa water. So yan na rin po yung sabaw niya, pinakasabaw niya. Hindi na po ako naglagay na anumang tubig dyan. Yan na rin po. Naglagay din po ako ng sili optional kung gusto niyo po mangham. At nilagay ko na rin po yung onion leaves. At yan na nga. Lutuin lang another 2 to 3 minutes po yan. At yan na. Pwede na tayong kumain ng kinigtot na baka. Enjoy watching it. Thank you po sa panonood. Kain na po!